Direktang sinabi ni Donald Trump na handa siyang umalis sa gitnang silangan at iwan ang kanyang mga kaalyado sa kagipitan. Diretsang sinabi ng Pangulo ng Estados Unidos na hindi natutulong ang Amerika sa mga kaalyado nito. Sinabi ni Trump na hindi na tutulong ang Amerika sa mga bansang tumangging makibahagi sa pagbubukas ng Strait of Hormuz. Na ayon din kay Trump ay hindi naman talaga problema. Dagdag pa, sinabi ni Trump na dapat ang mga Europeo ang magbukas ng kipot at ang mga bansa sa Persian Gulf ay dapat magbayad sa kanya dahil siya ang nagsimula ng digmaan laban sa Iran. Kung hindi, iiwanan niya silang nag-iisa laban sa rehimen sa Tehran. Parang ginagawang bihag ni Trump ang mga kaalyado niya. Sinasabi niyang kung kailangan ninyo ng langis, bilhin ito sa Amerika o kayo ang mag-ayos ng problema sa Strait of Hormuz. Pero dapat ding tandaan, unang beses hinarap ng mga Europeo si Donald Trump nang may paninindigan at isa-isang isinara ang kanilang himpapawid. At nang humiling ang White House na magpadala ng mga European Air Defense System sa gitnang silangan para tumulong sa mga Amerikano, tumanggi ang Europa. Ako si Alexei Pecci. Talakayin natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, hinihiling ko ang suporta nyo sa channel sa YouTube sa pamamagitan ng donasyon, bayad na subscription o sponsorship. Lahat ng link at detalye ay nasa video description at sa dulo ng episode. Kung tingin nyo ay kapaki-pakinabang ito, maaari kayong mag-donate sa anumang paraang komportable sa inyo. Maniwala kayo, may iba't ibang platform, bank details, crypto wallet, PayPal, Patreon, Buy Me a Coffee at sponsorship sa YouTube. Piliin ang pinakaangkop para sa inyo at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking Telegram channel na Pecci News. Nasa description ng video ang link. Doon kami naglalatala ng mga balitang mabilis naming natatanggap. Kaya diretsang inihayag ni Donald Trump na hindi na poprotektahan o tutulungan ng Estados Unidos ang mga kaayado nito kahit sa NATO o Persian Gulf. Diretsahang sinabi ni Trump na nagtampo siya dahil walang tumulong sa digmaan laban sa Iran, kaya handa siyang tapusin ito at basta na lang umalis, sabay sara ng pinto. At lahat ng iba pang problema, bahala na raw kayo magdesisyon at mag-ayos niyan. Noong Martes, binatikos ni Pangulong Trump ang mga kaalyadong Europeo sa kakulangan ng suporta sa US laban sa Iran at sinabing sila na dapat magbukas ng Strait of Hormuz. Ikatlong beses na nitong mga araw na sinabi ni Trump na kaya niyang tapusin ang digmaan sa Iran nang hindi binubuksan muli ang Strait of Hormuz. Iuwan ng Estados Unidos ang ibang mga bansa na harapin mag-isa ang napakabigat na problemang pang-ekonomiya at ibalik ang supply ng humigit kumulang ikalimang bahagi ng pandigdigang reserba ng langis. Nang tanungin si Ministro ng Depensa ng Estados Unidos na si Pete Hegseth noong Martes hinggil sa kanyang pahayag, umiwas siyang tukuyin na layunin ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Binigyang diin niya na kahit ang Estados Unidos ay gumagawa ng paraan para magbukas muli ang kipot, hindi lang ito problema ng Amerika. Dapat makinig ang ibang mga bansa sa pahayag ni Pangulong Trump. At ito ang sinabi ni Pangulong Trump, si P. Sa lahat ng mga bansang hindi makakuha ng aviation fuel dahil sa sitwasyon sa kipot ng Hormuz ng Gran Britanya na tumangging makialam sa pagpugot ng ulo ng Iran, may alok ako para sa inyo. Una, bumili kayo ng fuel na ito sa Estados Unidos. Marami kami nito. At pangalawa, mag-ipon na kayo ng tapang, pumunta kayo sa kipot at kunin nyo na lang ang fuel na yon. Sabi pa ni Trump, dapat matutong lumaban para sa sarili ang United Kingdom at ibang bansa. Hindi na raw sila tutulungan ng Estados Unidos, gaya ng hindi nyo pagtulong sa amin noon. Ayon kay Trump, matapos ang 4 na linggong pag-atake ng Estados Unidos sa Iran, nagawa na ang pinakamahirap na bahagi ng trabaho at sinabi niya, sige, kumuha na kayo ng sarili ninyong fuel. Nakakatuwa si Trump, sabi niya, hindi kayo tumulong sa amin kaya hindi rin kami tutulong sa inyo. Wala namang kumonsulta sa mga Europeo bago nagsimula ang digmaan. Hindi alam ng mga Europeo na ang kaalyado nila sa NATO ang magsisimula ng digmaan. At pangalawa, si Donald Trump, nako, hindi ko na mabilang kung ilang beses niyang sinabi sa publiko na hindi niya kailangan ng tulong. Sabi niya, kaya namin, hindi namin kailangan ng kahit anong tulong. Ininsulto niya, paalala ko lang, ang mga Briton at sinasabi niya na hindi, huwag kayong makialam dito. Nang sinabi ni Keir Starmer na magpapadala sila ng mga aircraft carrier para tumulong sa mga Amerikano, ininsulto siya ni Trump at sinabing gusto lang niya makisawsaw sa kanilang tagumpay. Hindi ko kailangan tulong mo, alisin mo na mga aircraft carrier mo. Ngayon nagrereklamo siya, sinasabi iniwan siya at hindi na rin tutulong. Ewan ko, yan posisyon niya.
Sige, ilagay nyo sa komento kung sino. Sa ikalawang mensahe, ilang minuto lang ang lumipas, binatikos ni Trump ang Pransya sa pagbabawal ng pagdaan ng eroplanong Amerikano sa impapawid ng Pransya na may dalang bala papuntang Israel. Nagbanta si Trump sa Pransya, natatandaan niya ito at iiwan ang mga Europeo kapag sila ay mangailangan ng tulong. Pero, gaya ng kasabihan, hindi lang Pransya ang ganito. Nitong linggo, inanunsyo ng Espanya na ayaw nilang gamitin ng Amerika ang kanilang himpapawid para sa mga eroplanong militar. Ang kanilang himpapawid para sa pag-atake sa Iran. Tumanggi ang Italia na payagan ng eroplanong militar ng Amerika na lumapag sa isa sa kanilang mga base militar bago lumipad papuntang gitnang silangan. May isang kawili-wiling pangyayari rito. Inirekomenda ko sa inyo kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel, mag-subscribe na kayo. Sa susunod na episode, ikukwento ko. Napansin ko ang kakaibang ugali ng mga Italyano at kapal na mukha ng mga Amerikano. Spoiler, gustong ilapag ng mga Amerikano ang kanilang militar na eroplano nang walang paalam. Mga military na eroplano na may dalang bala sa Italia, nagre-refuel lang at umaalis, walang paalam sa mga Italyano. Pero pag-uusapan natin ang sitwasyong ito mamaya. Ipinakita ng United Kingdom at Pransya ang kahandaang tumulong sa ilang aspeto gaya ng pagtulong sa mga bansa sa Golpong Persiko na humarang sa mga drone at missile ng Iran. Pinayagan ng United Kingdom ang Estados Unidos gamitin ang ilang airbase nila para sa pag-atake sa Iran. Samantala, inihayak ng Pransya ang kahandaang pangunahan ang multinational na task force sa kipot ng Hormuz matapos humupa ang labanan. Ayaw ng sinuman madamay sa digmaan, ngunit hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Tandaan ninyo, may mga usap-usapan noon na hinihinga ni Trump ng pera ang mga bansa sa Persian Gulf kapalit ng pagpapatuloy o paghinto ng digmaan. Sinabi ito noon ng opisyal mula sa Oman. May episode ako tungkol dyan dito sa YouTube channel na ito. Totoo nga yun. Sinabi ngayong araw ni Caroline Leavitt, tagapagsalita ng White House, nais ni Pangulong Donald Trump na imungkahi sa mga bansang Arabo na sagutin ang gastos ng digmaan laban sa Iran. Sa briefing, tinanong si Leavitt kung handa ang mga bansang Arabo tumulong sa US bayaran ang gastos sa digmaan. Sinabi niya na ayaw niyang magkomento para sa Panggulo pero kinumpirma niyang may ganitong ideya si Trump, CP. Sa tingin ko, ito ang isang bagay na malamang na gustong imungkahi ng Pangulo sa kanila. Malamang si Trump ang magpapaliwanag pa tungkol dito sa publiko sa lalong madaling panahon. Alam ko may ganitong ideya siya at tingin ko maririnig niyo pa ito mula sa kanya. Ibig sabihin si Donald Trump na nagpasimula ng digmaan lalong nagpalala sa gitnang silangan, nagdulot ng pagharang sa Hormuz Strait, inalis ang parusa sa langis ng Iran at nayo'y hinihingi sa mga bansa sa Persian Gulf na bayaran ang gastos ng digmaan. Sa kabila ng pagtataya ng Bloomberg na nawala ng $200 bilyong ang mga monarkiya sa Golpo sa buong mundo, huwag ding kalimutan ang patuloy na pag-atake sa mga bansa sa Persian Gulf dahil sa digmaang sinimula ni Trump. Samantala, habang nananalo si Trump sa digmaan sa salita lang, inanunsyo ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran na simula Abril, isa ay atakehin nila ang mga pasilidad ng Google, Apple, Microsoft, Nvidia at iba pang higanteng kumpanyano sa teknolohiya sa gitnang silangan, na maaring magdulot ng pagtigil ng internet. Naglabas ang IRGC ng listahan ng 18 Amerikanong kumpanya sa reyon at pinayuhan ang mga empleyado ng mga kumpanyang iyon na agad magbitiw upang mailigtas ang kanilang buhay. Ganito nananalo si Trump sa digmaan. Hinihiling ko ang suporta nyo sa YouTube channel na ito sa pamamagitan ng donasyon, bayad na subscription o sponsorship. Paano ito gagawin? Lahat ng link at detalye ay nasa deskripsyon ng video. Mag-subscribe din sa Telegram channel kong Peachy News. Ang link ay nasa deskripsyon. Salamat sa panonood.